Marami ka pa bang hindi natutuklasan na gusto mong puntahan dito sa Davao? Ano nga ba ang itinatagong hiwaga ng Samal Island? Kung bakit dinadayo siya ng karamihan? Halika't samahan nyo kami sa aming unang paglalakbay. Punta sa Samal Island. Tatak na! Tara! Hello, what's up, ka-Team Gerger? Di kalayuan dito sa aming tinuluyan na bahay, inaybay namin ang Davao City, papunta dun sa barko na sasakyan namin, patawid ng Samal Island. Sobrang matutuwa ka, ka-Team Gerger. 1 minute lang, makakarating ka na kaagad ng Samal Island. Dahil magkatabi lang yung isla, di naman siya kalayuan. Bukod pa dyan, kapag ikaw ay nakatira dito sa Samal Island, kung ang trabaho mo ay nasa Davao City, wala ka talagang magagawa kundi sumakay ng barko, puntang Davao City, going to Samal Island. So, medyo magastos siya, ka-Team Gerger. Ay bagong balita naman na may project ng ginagawang bridge para nga naman hindi nasasakay ng barko pag tumawid ng isla. Medyo may kalumaan na din kasi yung barko, kaya medyo delikado na siya. Buti na nga lang malapit yung tatawiran. Nasa 450 pesos yung binayaran namin. Nasa 13 kami, kasama na dun yung bata. At libre na din yung driver ng van. Minuto lang, ka-Team Gerger, para lang kaming lumipad. So nakarating na kami dito sa Samal Island. Mamaya pag uwi namin, babalik ulit kami para sumakay ng barko. Punta doon sa bahay na tinuluyan namin. Paglapag mo pa lang dito, ka-Team Gerger, sari-saring beach resort na ang makikita mo. At usap-usapan, grabe mahal na dito ang lupa. Una naming pinuntahan ang Bat Cave kasi isa ito sa kilala dito sa Samal Island na dinadayo talaga ng mga turista. Isa din sa pinagmamalaki nila na dito natagpuan yung pinakamalaking paniki dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ay naitala sa Guinness Book Record ng Samal Island sa pinakamayaman pagdating sa kalikasan. Nagurian din ito na dito mo rin matatagpuan yung mga pinakamalalaking paniki na halos kasing laki ng tao na naitala sa kasaysayan ng mundo. Bago ka pumasok dito, dadaan ka muna ng seminar para alam mo yung mga gagawin at hindi dapat gawin. Dahil sobrang maselan ang mga paniki, lalo na kung maingay yung mga turista na pupunta dito. Pagdating ng gabi, doon lahat naglalabasan yung mga paniki para maghanap ng kanilang mga pagkain. Isa sa mga nakaka-attract sa kanilang mga prutas, yung miracle fruit na pinaniniwalaan na nakakagaling sa lahat ng sakit. Kaya pag pumunta ka dito, halos sa buong paligid, makikita mo yung iba't ibang puno ng miracle fruit dito. Isa din sa sikat na dinadayo dito, yung bilihan ng mga cultured pearl. Ang mga nagbebenta, yung mga gudyaw. Hindi na daw sila mga badyaw. Ang badyaw daw ayun yung mga nangihingi. Pero sila, nagtatrabaho na sila, kaya gudyaw na daw ang tawag sa kanila. Totoong pearl ito, ka-Team Gerger. Pero hindi ito yung sinisid sa dagat. Kasi yung sinisid sa dagat, yun yung pinakamahal na pearl. Pero ito, totoong pearl siya na mga kinukultured or inaalagaan. Kaya pag kiniskis mo yung pearl niya, hindi talaga siya magagasgas. Kung pag-uusapan natin yung presyo, syempre mas mura ito compare kung bibili ka na sa mga mall. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na bumili, ilagay na yan sa sako. I hope na sana karating din kayo sa mga pinupuntahan namin para ma-experience nyo yung ganda ng Pilipinas. Sa mga nanonood ng content namin, Maraming salamat sa walang sawa mong pakikinig at panonood ng channel ng ka-Team Gerger. wag na wag mong kalilimutan, please like and follow ka-Team Gerger para makasunod ka sa mga ibang videos na i-upload ko. Hanggang sa muli! Bye-bye!